Kasama ang asawa niya, Pastor Ramayit, Babaran, saka dalawang anak nila, Jethro and Angel. Okay? Jethro, father-in-law ni Moises. Okay? So, huwag na natin patagalin pa. No? Ang spokesperson natin ngayon, from Toronto, Canada, pinadala ng Diyos dito sa atin para magbigay ng mensahe ng salita niya. Please welcome, Pastor Rudy Babara. Good morning po sa ating lahat. Pasensya na, di ako marunong magsalita ng Bisaya. So, Tagalog ko na lang. So, salamat sa Panginoon kasi I was given the opportunity to stand before this church. At pasalamat ako, this is my last church. Pang-apat na to. Ang una sa Vizcaya, and then doon sa aking home church. And then last Sunday dito sa may Belisario Baptist. And then ito pang-apat. So we're on holiday for 1 month. At kami na-accomplish dito and we really enjoyed. Kasi talaga namang for 12 years we've been away from our country. And it's so nice to be here. And it's so wonderful to be with our loved ones. And it's fulfilling na makita namin yung ang dami ng mga progress. 12 years ago, ang daming iniwan na pagdating mo, there's really a lot of changes. Hindi lang dito, sa lahat ng mga lugar na pinuntahan ko, and I contributed this as a mission. Kasi ang aking ministry po ay mostly I spend all my times on social media. So I tap the power of social media para ma-reach out ko not only the Philippines kundi around the world. In fact, marami akong contact ng mga well-known pastors around the world. Isa kasi ako sa mga contributors ng sermon outline if you have gone there, at isa sa ang ating pastor na members doon. So, without the social media, I could not have been here. I could not have known him. I could not have known the other pastors. There are still a lot of them who wanted me to be their guest. Pero sabi ko, yung itinerary ko kasi kung sino madadaanan ko, doon ako. And it's really, I'm so really blessed kasi dalawa dito ang pwede sa akin. At yung home church ko nga, hindi ako nakapag-preach doon kasi nga wala ng time. So, praise the Lord. At salamat sa inyong presensya. At salamat sa pagkakataon na ako po ay tatayo sa presence ng Panginoon. So, since nawala tayong dito, dito na lang po ako magbabasa ng aking notes. Itong aking ang ating inihanda na mensahe ng Panginoon ay napakabuti. Kasi ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi lang bawat isa sa atin, kundi kalakasan ng church na ito. They-deliver na po ito sa 3 church na ito. And I pray that this church also will benefit and will be blessed on this message. Okay? And this message is not from me actually, dahil ito naman talaga ay galing sa salita ng Diyos. Tayo po ay empty vessel lang. Tayo po ay isang mensahero lang. Alright? So, sa umagang ito, mga kapatid, meron lang akong tatanungin sa inyo. Well, personally, are we healthy? Amen. O, konti lang nag-amen. Ibig sabihin, maraming hindi healthy. Are we healthy? Amen. Pag healthy kasi ang tao, marami siyang magagawa. Yes.
I mean, you can do much more of what you can. And you can even do more pag healthy ka. Di po ba? Pero pag ang isa sa member ng katawan mo ay may sakit, kagaya ng anak ko, nagpatuloy sa dito, we took the opportunity para ipa-circumcise sa dito. Kasi nga, sabi namin, para mas maganda dito sa Pilipinas because it's a tradition. Pero although there was a lot of negotiation behind, kasi ayaw niya. So malaki na kasi siya. So, ang end result nung ginawa niya ay hindi siya makalabas. Kasi masakit. He can't do anything. Kaya nga, most of the time, si Sister Mayet ay nasa kanya. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay paano natin palalakasin ang bawat isa at ang church na ito. Hindi ko alam kung merong problema ba sa church na ito. Hindi ko alam, walang kinuwento sa atin ng pastor kung merong isang problema na hindi makapag-function ang church na ito. Kung wala, then praise the Lord. But again, itong ating papalaganap sa inyo ay sana makatulong ito for future. Just in case that there will be a problem that will arise later on. Okay? So, sa araw nito ang ating teksto, kung meron po tayong Biblia at meron tayong e-Bible, hanapin na po natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. At kung sino po ang unang makakita po nun ay pwede pong tumaas at siya po ay magbasa at basahin po sa ating kalagitnaan. Alright, so kung sino po nakakita na, go ahead and open your Bible and read to all of us. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kon magkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon ang lawas. Alright, meron po tayong English or Tagalog po. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit isa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siya ang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. So, napakalinaw po doon, ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, sapagkat kung paano ang katawan ay isa, at may maraming mga bahagi, at ang lahat ng mga bahagi ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. So, dito po, ay gumamit ang ating Apostle Paul ng isang halimbawa. Ang katawan ng tao, kung saan inahalimbawa niya na ang church na ito ay binubuo ng isang katawan, at ang katawan na yan ay katawan ni Kristo. Alright. So, ang iglesia po ay hindi lamang isang gusali o isang organization. Kasi pag sinabi kasi natin church, ang unang maisip natin ay isang bahay-sambahan na may mga members doon. Pero ito po ay isang buhay at gumagalaw na katawan. At doon po ay nilikha at pinanatili po ito ng Diyos. So, ibig sabihin, ang church na ito po ay it's a living organism. May tao. Ang church na ito may tao. It's a living, humihinga, at merong mga member. May mga tao na kung sinabi natin living organism po ay it's capable of multiplying, capable of mag-procreate. So, ibig sabihin, itinuturo ng kasulatan na ang iglesyang ito ay katawan ni Kristo, kagaya po na binanggit kanina sa ating teksto.
At bawat mananampalataya ay isang mahalagang bahagi nito. So therefore, mga kapatid, kung ikaw nandyan, huwag mong sabihin, hindi ka bigla na lang lumitaw dito at sasabihin mo, bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Anong role ko dito? So dito natin makikita, mga kapatid, na ngunit tulad ng isang physical na katawan na maaaring maging mahina, kagaya na sabi ko kanina, o kaya may sakit, o masira kapag hindi na ayon na gumagana ang mga bahagi nito, magiging mahina rin ang iglesia kapag hindi nauunawaan ng mga mananampalataya ang kanilang papel o tumatangging magtulungan. So, ibig sabihin, kung ang church na ito ay kanya-kanya, o ang church na ito ay ayaw magipag-cooperate sa mithiin, subjective, ay kinoconsider ko na isang mahina, may sakit. So dito, sa kasalukuyan mga kapatid, maraming iglesia ngayon ang nahihirapan. Hindi po na, marami sa atin, hindi natin alam, pero within their organization, meron po. Hindi dahil sa panlabas na pag-uusig. Yung mga churches na mga nakakaranas ng mga hirap, nakakaranas ng mga problema. Kundi dahil ang mga miyembro nito ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin. Doon pala nahihirapan ng isang church, kung ang isang church pala ay hindi gumaganap ng kanilang layunin, role sa kanilang church. May mga nakakaramdam ng kawalang halaga at iniisip na wala silang maiambag. Kaya nga, kung nandito tayo at hindi tayo kaparte ng ministry, ay may problema. Kasi akala lang natin kanina na nagtanong ako, may problema ba? Ang sabi nyo, wala. Ang sabi ko, praise the Lord. Now, malalaman natin ngayon kung meron ba o talagang wala. Alright? So, dito, mayroon namang tumatanggi magpagtulungan dahil sa pagmamataas. Competition. O pagkabahagi. Kayo na lang, kami dito, bahala kayo dyan. I don't care. It's not my thing. Kayo naman magaling dyan di kayo na lang. Now, tatanungin ko ulit, may problema ba ang church na ito? Kanina sabi nyo, wala. Unti-unti natin ngayon malalaman kung meron ba o wala. So, may mga miyembro na talaga namang mahina ang kanilang spiritual. Given na po yan. Meron yan. Habang ang iba naman ay sinusubukan gawin ang lahat na mag-isa. Jack of all trades. Meron ba sa atin ditong Jack of all trades? Akin na lang to. Pastor, akin na yan. Pastor, ako na yan. Pastor, sige, sa akin na lang. Pastor, ano? Now, tanungin ko ulit, may problema ba ang church na ito o wala? Amen mo. O, ayan. Sabi, wala daw, nasa likod. Hallelujah. So, ngunit, hindi po nilikha ng Diyos ang iglesia upang maging happy. Hindi po yan ang gusto niya. Hindi balanse. Kundi, or hindi rin siya effective. Kundi, sa halip, tinawag niya tayo na magtulungan bilang isang katawan sa ilalim ni Kristo ang ulo ng iglesia ito. Si pastor, dalawa natin pastor, tinawag po sila bilang isang pastor. But the head of this church is not the pastor. It is Jesus Christ. Siya nagtatag nito, tinawag lang sila. Para Instrument lang kami. sila ang tinawag para mabuo itong church na ito. Alright. So, ano bang konteksto nitong itong 1 Corinthians chapter 12 verse 12 na to? Bakit natin pinag-uusapan? Isinulat ni Apostle Paul ang liham na ito sa mga taga-Corinthians dahil ang kanilang iglesia ay nakakaroon ng inggitan, pagmamataas, at pagkababahagi tungkol sa mga espiritual na kaloob at pamumuno. So, mga kapatid, hindi na ito bago.
Panahon pa pala ni Paul, meron na pala sa church ang mga ganitong klase ng problema. Inggitan. Meron ba dito? Inggitan. Kung wala, edi praise the Lord. Kung ikaw ay natamaan doon, edi praise the Lord. May problema nga. So, hindi na po bago. May mga miyembrong iniisip na ang kanilang mga kaloob ay mas mahalaga kaysa iba. Kaya nga sabi ko kanina, total naman, si sister magaling sa mag-praise and worship, hindi siya na lang. Bakit? Hindi pa ako sasalang dyan. Si sister magaling sa exhortation, prayer. Siya na lang kasi magaling naman siya. Ako wala, ako magaling. So, nakikita natin na merong sa atin ang nakakaramdam ng gano'n na parang hindi ako qualified. parang hindi pa ako sanay, parang hindi pa ako handa. Parang hindi para sa akin yan. Pastor, wag na lang ako, si ano na lang. So, habang ang ilan naman ay nakakaramdam ng kawalang halaga sa iglesia, ang feeling nila, I don't belong to this church. Basta ako, punta lang ako doon, mag-worship, okay na. Okay ako, praise the Lord. Please, nakapunta ako doon sa church. So, ginamit ni Pablo ang halimbawa ng katawan ng tao upang ipaliwanag na ang bawat mananampalataya ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng iglesyang ito. So, kayo kapatid, bawat isa sa inyo ay may papel dito sa iglesyang ito. Amen. Hindi po, nandito kayo, bigla na lang kayo lumitaw at sabihin nyo, why am I here? Anong ginagawa ko dito sa church na ito? Alright. So ngayon, ating pag-aaralan kung paano natin mapalakas ang iglesia sa pamamagitan ng tamang pang-unawa. Kasi hindi natin naunawaan eh. Yun ang problema doon. Dahil hindi natin alam kung saan tayo dapat nakafit. Hindi natin alam kung anong role natin. Ang end result po noon ay miscommunication, pag-aaway, inggitan. At higit sa lahat, marites. O, di ba? Ay, alam mo ba si kapatid? Ay, alam mo si... O kaya magsasend ng message, ay, alam mo ba si kapatid? Akala mo galing-galing niya? Ay, alam mo ba si kapatid? Overacting sa loob. Ang yabang-yabang ni kapatid. So, kasi hindi natin alam ang ating role. Hindi natin alam kung saan tayo nakafit. So, number one, ang iglesyang ito ay isang katawan na may maraming miyembro, kagaya ng sinabi natin kanina. Bawat mananampalataya ay may layunin sa iglesyang ito. Ano yun? Hindi po tayo tinawag ng Diyos upang magkaroon lang po ng salvation o kaya tinawag tayo sa kaligtasan. Kundi, tinawag din tayo upang maglingkod sa kanyang katawan. Ang bawat Kristiyano ay hinubog, pinagkalooban at inilagay sa iglesia para sa isang natatanging layunin. Yun ang hindi natin alam, saan ka ba nakafit dito sa church na ito. So tayo po ay tinawag ng Diyos. Nung una po tayo tinawag ng Diyos, ano po nangyari sa atin? Nung una tayo tinawag ng Diyos, anong naging response natin? Di ba tumugon tayo? Anong pinagtugunan natin? Isinuko natin ang ating buhay. Sumampalataya tayo sa Kanya, tinanggap natin siya bilang isang Diyos ng ating buhay upang sa ganon ay siya maghari sa ating buhay. At pagkatapos noon ay nandito na kayo. Tinawag tayo dito. Now, ang tanong, anong role mo dito? Alam mo ba kung saan ka nakalagay sa katawan? Right. So, dito makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 14, mga kapatid. Ang sabi niya doon, kung meron kayong Biblia, 1 Corinthians chapter 12, verse 14, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi lamang, kundi marami.
Gaya ng binanggit natin kanina, walang mananampalataya ang walang halaga o hindi kailangan. Bawat isa ay may mahalagang tungkulin upang patatagin ang buong iglesyang ito. Now, bigyan natin ng halimbawa para mas klaro yung ating pinag-uusapan ngayon. Isang araw, bigla kang nagising. Yung panga mo, gumanon na. Oh my God. Biglang, isang araw nagising ka, hindi mo na mayangat yung paa mo. Di ba? Ano mangyayari ngayon? Kung isa sa mga katawan mo ay ayaw na mag-function. Di ba, hirap ang buong katawan? So, makikita natin mga kapatid na mahirapan po ang buong katawan natin at ang bawat galaw ay magiging mahirap. Ganyan din po dito sa iglesia. Kapag ang isa dito ay hindi nag-function, lahat po nito ay mahihirapan. Pag sinabi ni Pastor, ito yung ating objective sa month na ito. Meron tayong outreach at merong isa dito ayaw magipag-cooperate. Ano sa palagay niyo mangyayari? Mahihirapan ang ministry. Mabigat. Not only that, magkakaroon pa ng mga domino effect, yes. So, kapag may isang miyembro na tumangging gumanap ng kanyang tungkulin, apektado ang buong katawan. So, yun po ang isa sa mga rason kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa iglesia ito, dahil meron po tayong layunin. Hindi ang layunin natin pumunta lang dito para magpag-worship and then umuwi and that's it. Hindi doon natatapos mga minamahal. Alright, letter B. Ang bawat miyembro ay inilagay sa iglesia ayon sa plano ng Diyos. Amen kayo ng amen. Ano ba plano ng Diyos sa inyo? Kung gano'n. Well, praise the Lord, kung amen nga. So, may mga mananampalataya na ang nakakaramdam ng kawalang halaga o hindi qualified, kagaya ng sabi ko kanina, habang may iba naman na naiinggit sa mga nasa nakikitang posisyon. Ngunit, itinuturo ng kasulatan na ang Diyos mismo ang nagtakda kung saan tayo nabibilang sa katawan ni Kristo. Amen. So, ikaw, itinakda ka na na meron kang gagawin sa church na ito. Amen. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 18? Pakibasa natin lahat. So ngayon, sabi niya, ngunit ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Niloob ng Diyos, mga kapatid, na tayo po maligtas. Yun ang unang-unang nangyari sa buhay natin. Kaya nga kayo nandito. Ginaganap natin yung ating calling. Pagdating natin dito, anong ginagawa natin dito? Di ba may nagpe-preach, may nagba-Bible study? Para saan yun? Para tayo lumago. Para makita natin kung nasaan. Makikita natin saan ang potential natin sa ministry. Si pastor mismo nag-evaluate sa bawat sa inyo. Ito si kapatid mukhang mukhang may inclination to sa paghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Dami tumatawa. Kasi yung iba, ayaw gawin yun. Sabihin nila, meron naman naka-assign dyan eh. Bahala na siya natin. Doon, temoy na ako. Tapos na ako eh. At saka, ang ministry ko eh, so praise and worship, bakit ko gagawin yun? Ang maghugas ng pinggan. O kaya, mag-serve. Kapatid, meron ka pong layunin. Inilagay po tayo dito para ang layunin natin, Panginoon, ito ang ating papel, mga minamahal, ay hindi po ito aksidente lang. Ito po ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos sa atin. Now, I want to talk to you personally. Masaya ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Kapatid, talaga naman mabless ako sa iyo. Lahat puro amen. Hallelujah. So,
dito, dapat natin iwaksi ang paniniwalang na may mas mahalaga o hindi mahalagang miyembro ng iglesyang ito. Sa katotohanan, bawat tungkulin po mahalaga. Una, tinawag po ang mga pastor at mga guro upang ang trabaho nila ay magturo. Trabaho nila ay gumabay sa bawat isa sa atin. Tinawag din po niya ang mga ebanghelista. Kaya nga nakikita natin nasa labas na evangelist sila dyan, nag-evangelize sila dyan, preach. Meron ba sa atin dito? Wala pa. This po, outside sa church. Evangelism. Hallelujah. Meron din tinawag ang Panginoon sa mga tagapagpupuri. Ayan, nakita natin, meron tayong praise and worship. Tinawag sila dyan. Kasi po, hindi po lahat marunong kumanta. Kaya kung hindi talaga para sa ito, wag mo nang ipilit. Ang dami. I'm so sorry, pero I'm not here to judge anyone of you. Andito po tayo para i-unearth natin ano ba ang iyong layunin dito sa church na. Kung sa nakita mo, hindi talaga pwede sa praise and worship, pwede, pag-pray natin. Tanungin mo sa pastor, saan sa nakikita mo, ano bang pwede ako dyan? Aba, wag ko lagay pastor, sabi niya, ito, sigurado yan. Pag maraming aplikante sa harap niya, sigurado yun. Lahat siguro dito, wala may iwan dito. Lahat gumagawa. Lahat magsabi ng amen. Pag nagsalita si pastor, labas tayo ng ganitong araw. May lakad ako, pastor. May appointment pala ako, pastor. Ang daming dahilan. Ang daming rason. Daming excuses. So, tinawag po ang tagapagpuri, tinawag po ang tagapamagitan. Yung mga nagpa-prayer, ang tawag na naman natin doon, yung sila yung tagapag-prayer, Intercessory. 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 Meron ba dito sa ating kalagitnaan ang tumatayong intercessor sa prayer? Napakahalaga po yun na isa sa layunin na inilagay ng Diyos sa iglesia ang prayer intercessory. Kasi normally, pag meron tayong problema, ang una-una natin tinawagan ang mga pastor. Pastor, pag-pray mo po, pastor. Puro pastor, pag-pray. Pero kung meron tayong intercessor, bago pumunta kay pastor, doon muna tayo kay Miss and Mr. Intercessor. Kasi si pastor, loaded na yan. Kala nyo siguro, maganda ang kanilang they are enjoying, of course, they are enjoying their ministry, but tao rin po sila. Napapagod. Minsan naririndi rin sila. Minsan, tao sila nakakaramdam sila ng pagod, nakakaramdam sila ng minsan, pag may narinig sila sa member, nasasaktan din sila. Kaya dapat natin intindihin ang ating mga pastor. Alamin natin kung saan tayo na-fit. Doon tayo mag-concentrate. So, si Mr. Intercessor, kontakin nyo kaagad. Okay, kapatid, paki-pray nga ito. Kung meron kayong GC, sige, padala ka agad sa GC. Kung meron kailangan mga prayers. Tinawag din ang mga tagapagbigay. Ayan, tagapagbigay. Ang tagapagbigay po ay gift. Gift po yan na binigay sa atin ng Diyos. Kung wala kang gift nito, ay sorry na lang. Baka pagtingin natin mamaya, walang laman. Hindi po ito ibinigay o tinawag ng Diyos sa atin kasi meron talagang mga member na talagang all the way talaga sa magbigay. Hindi mo kailangan pa sabihan yan. Marunong talaga magbigay. Hindi lang sa pera. I'm not talking about this alone. Tumulong saan? Prayer, tumulong kung nangangailangan kapatid. Tumulong kahit pa rin. Advice, whatever.
So, merong mga tinawag talaga na meron siyang gift ng taga-pagbigay. At isa pa, may tinawag ng mga tagapaglingkod. Kagaya ng sabi ko kanina, may mga workers that are working behind the scene. Lahat po sila ay kasama sa iglesia. Pare-pareho po ang ating layunin, para pareho po ang ating job description sa Diyos. Hindi po yung job description dahil sila naatasan doon, o kaya maglinis dito, mag-prepare sa kahit ano, o tagapagtawag ng mga, ito, meron tayong program, may mga ina-assign yan na tagapamagitan. So, kapatid, ang bawat miyembro ay inilagay sa iglesyang ito ayon sa plano ng Diyos. So, bawat isa sa atin ay tinawag ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa gift na binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi natin yung pag-aaralan ang different kinds of gift, pero kailangan mong malaman, kapatid, na ikaw ay bahagi ng iglesyang ito, ikaw ay mahalaga at meron kang role dito, ay dapat mong malaman kung saan ka dapat naka-align. Amen. So, meron po tayong hamon ngayon sa araw na ito. Nakikita mo ba ang sarili nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang mahalagang bahagi ng iglesyang ito? Pagkatapos natin malaman ang ating layunin sa Panginoon na sa iglesyang ito, nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang mahalagang bahagi ng iglesyang ito? Or, iniisip mong wala kang layunin? Or, hindi ko pa kaya. Pastor, pag-pray mo pa ako, hindi ko pa kaya. Hindi pa. Hindi pa ako handa. Huwag muna ngayon, Pastor. Huwag muna. So, nakikita mo ba ang iyong layunin dito sa iglesia nito? Kung hindi man, kapatid, ipag-pray natin. Hilingin mo sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka makatulong sa pagpapalakas sa kanyang iglesia ito. Amen. Number 2, ang iglesia ito po ay dapat gumana sa pagkakaisa at pag-ibig. Madali pong sabihin yung alam mo kung saan ka nakafit. Pero kapag walang pagkakaisa at pag-ibig, baliwala po lahat yan. So, makikita natin na ang isang hating iglesia, pag hati-hati pag merong division, ito po ay matatawag na mahina ang iglesia nito. Ang pinakamalaking panganib sa iglesia po ay hindi yung sa panlabas, kundi within this church itself. Ang pagkawatak-watak ng iglesia nito. Mahina po yun. Ito pong strategy ni Satan na pag-aawayin ang mga mananampalataya. At ito po ay sanhi ng mga inggitan, sama ng loob, at pagkabahabahagi. Doon po nagsisimula yun. Nagsalita lang ang bawat isa, nagsalita ang pastor, o kaya mayroong sermon dito na masakit para sa kanya, nagtampo na. Ayaw nang pag-attend. Ayaw nang magipag-cooperate. Ayaw nang sumama sa mga gawain kasi nagtampo na siya. O sumama ang loob niya. Ano pong sabi sa John chapter 13 verse 15? Tignan po natin. John chapter 13 verse 35. John chapter 13 verse 35. Ang sabi po niya doon, sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kahit po napakaganda ng programa ng church, kahit napakarami natin, kahit pa sabihin natin,
may seems to be a perfect church, or we may seems to be, we don't have any problem. Pero kapag wala po yung pag-ibig sa bawat isa, bali wala po lahat yun. Dahil ang sabi mismo ng Panginoon, makikita lang ng taong labas or ng bawat isa mismo dito na kayo'y alagad ko kung kayo'y ay may pag-ibig sa bawat isa. Nawawala pong inggitan doon kung may pag-ibig. Nagkakaroon po ng forgiveness. Pag may pag-ibig, ibig sabihin, you're identified as a follower of Christ. Pero kung hindi yung pakita yun sa'yo, ay may problema nga talaga. Within the church, hindi lang natin alam. We're not aware of it. We're already a victim of it. So, hindi makilala ng mundo na tayo ay iglesia ni Kristo dahil lamang sa ating mga gusali, sa dami ng miyembro o programa, kundi dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. I'm not talking about iglesia ni Kristo. Yun ang Tagalog po ng Church of Christ. Hindi po INC doon at INC dito at INC dito. Tayo po ang tinatawag na tunay na INC. Amen. Iglesia ni Cristo. So, tulad ng isang physical na katawan na hindi maaaring gumana ng maayos kung ang isang bahagi nito ay may infection o nasusugatan, hindi rin magiging epektibo ang iglesia kung mga miyembro nito ay may mga alitan at hidwaan. So now we know. Now you know yourself. Now you know that we have a problem. Number B or letter B. Ang iglesia po ay malakas kapag ang bawat miyembro ay nagtutulungan. Kasi kung isa talaga ay going to the other way, mahirap execute eh. Yan ang isa sa mga burden ng mga pastors, sa leaders eh. Ang hirap talang pasunurin talaga doon si kapatid. Tigas ng ulo. Ang hirap lang umintindi. Sinabi na nga na, 8:30 dapat nandun na kayo. Abay, dumating alas 10. Tapos ang dami pang mga excuses na, sorry kapatid kasi... Busy. Now, we know na may problema nga. Ang katawan ay hindi nakikipagpaligsahan sa sarili nito. Hindi nakikipag-agawan ang puso sa baga at hindi rin naiinggit ang mga kamay sa mga paa. Sa halip, ang bawat bahagi ay nagtutulungan upang mapanatiling malakas ang buong katawan. Ang isang malakas na iglesia po ay nagtutulungan. Okay, let's say for example, ang paa mo. Di ba, pag magtutulungan yan, ang talagang way niyan, pag maglakad ka, ganyan, di ba? Hindi sila nagkikipagkompensyahan sa paglakad. Wala naman siguro maglakad ng ganyan. Jumping. Kasi kailangan naman kipag-competence sa bawat isa. Oh. Pwede bang ganon? Wala. Wala ganon. Diba? Yung isang kamay, nakaganon, isang kamay. So, dalawa yan. Mayroong kanya-kanyang role. Ganon din po sa puso, sa baga, or anything, kung meron po tayong medical personnel here, nakaka-relate po sila sa biology kung paano po nagpa-function ang katawan ng tao. For example, yung puso po natin, sa dami po ng veins na meron po tayo, lahat po yan ay dumadaloy ang mga dugo papunta sa lahat ng ating organs. Isa doon ang puso. So, sa palagay mo kaya kapag yung veins na yun na dumadaloy ang dugo papunta sa puso ay pumunta sa baga, o ano mangyari ngayon sa puso, edi mag-shut down. Mamamatay ang buong katawan. Kasi ang isa doon ay nawala sa alay. Iba yung kanyang ginagawa. Binigyan siya ng instruction ng simbahang ito, iba yung ginagawa. Is against the way.
So, anong sabi sa Ephesians chapter 4, verse 16? Ang katawan, sabi dito, mula sa Kanya ang buong katawan, Ephesians chapter 4, verse 16. Mula sa Kanya ang buong katawan na pinagkaisa at pinagtibay ng bawat litid ayon sa tamang paggawa ng bawat bahagi upang ang katawan ay lumago at mapatatag sa pag-ibig. So yun po ang sinasabi niya dito na dapat ang isang iglesia ay malakas kapag ang bawat isa ay nagtutulungan, dahil kapag ang bawat mananampalataya ay naglilingkod ayon sa kanilang itinakdang papel ng Diyos, magiging espiritual na malakas, malusog at epektibo po ang iglesyang ito. Sinabi po mismo ng Ephesians chapter 4 verse 16, mula sa Kanya ang buong katawan na pinagkakaisa at pinagtitibay ang bawat litid ayon sa tamang paggawa ng bawat bahagi upang ang katawan ay lumago at mapatatag sa pag-ibig. So ang isang matatag na iglesia po ay malalaman natin kung saan ang mga member po nito ay mabilis magpatawad. Isa pong senyales yun na isang iglesia ay isang matatag kung ang bawat miyembro po ay madaling magpatawad. Pangalawa, ang mga miyembro ay naglilingkod ng may kagalakan. Hindi puro murmuring. Hindi puro, ako na naman. Lagi na lang ako. Wala na bang iba dyan? Ako na lang. Now, we know na may problema ka lang. Kanina sabi niya, wala, amen ang amen. Now, we know. Now, we know. So, ang isang matatag na iglesia, mga kapatid, ay naglilingkod na may kagalakan. Ang isang matatag na iglesia at ang mga pinuno ay namumuno na may pagpakumbaba. Mga pastor, mga leaders, akala nyo exempted kayo dito. Hindi. Ang mga leaders, mga pastor po, mayroong pagpapakumbaba. Amen. Kasi hindi naman sila ang head of this church eh. Jesus Christ. Lahat po tayo doon naka-submit. Of course, we submit to our pastors, pero sila talaga yung ating tagapag-alaga. Kaya nga pastor sila eh. Gumagabay sa atin. Pero sila rin ay nagpapasubmit sa Diyos, kay Kristo. Therefore, sila rin ay dapat may pagpakumbaba. Marami pong mga churches ngayon na they are disarray. Marami mga problema sa kanilang church kasi nga, even pastor itself, nagiging sila manipulative. Gusto nila, ang mga members nila, ikaw, dapat sumunod ka sa akin. Kung sinabi ko, yun at yun na rin. Wala nang no buts, no ifs. All you need to do is to follow me. Marami pong mga churches na ganun. Ang isa sa mga matatag na iglesia po ay ang huli po dito ay sama-sama pong nananalangin. Yun po ang isa sa mga senyales na isang matatag na iglesia ay kung sama-sama po tayong nananalangin. At sinabi po kanina na meron nga tayong prayer intercessor. Now, meron po tayong hamon sa araw na ito. Pinalalakas mo ba, kapatid, ang iglesyang ito? Nagkikipagtulungan ka ba sa iyong kapwa, mga members? O lumalaban ka laban sa kanila? Yun po ang hamon sa atin ngayon. That now we know. Pinalalakas mo ba ang iglesyang ito o lumalaban ka sa kanila? Magsimula ngayon, kapatid, kailangan po bawat isa ay magtulungan, magpanalanginan, magpalakas sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang huli po ay si Kristo po ang ulo ng iglesia nito. Amen. Lahat po tayo dapat mag-submit doon.
Ang bawat katawan ng tao ay may ulo na kumokontrol sa bawat galaw, desisyon at tungkulin. Kaya nga, brain in. Nakita nyo yung yung tao na nakumatos? Ang lagay po nun ay brain dead. Kasi hindi niya kayang i-control ng isip. Kasi lahat po ng galaw ng katawan natin ay nanggagaling sa isip. Ewan ko kung merong medical personnel dito, merong signal yan galing sa brain na siya nagfa-function para mag-function yung ating different parts of our body. So merong ulo na nagko-control. So ganun din, na kung ang iglesia ito ay hindi nagpasubmit sa ulo ng iglesia ito ng ating Panginoon Jesucristo, ay magbubuho po itong church na ito. Kasi ang mangyari po niyan, it is now run by a mere person in this church. Sila na lang ang namumuno, sila na lang nagpapatagpo, sila na lang ang hari ng church. Isipin na lang natin kung ang yung mga pastors ay hindi nagpasubmit kay Kristo. Sa palagay niyo ba nandito pa sila? Hinto na rin ang mga yan. Sabihin nila, ay, pagod na ako. Ayun ko na. Ang mga member ko, titigas ng mga ulo. Iwanan ko na lang silang lahat. Pero because of the love, forgiveness, dahil sila nagpasubmit sa Panginoon, nananatili po ang iglesyang ito na matatag despite of many, many differences. So sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, at siya ang ulo ng katawan, ang iglesia na siyang pasimula, ang panganay ng mga patay upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kataas-taasan. So kung ang isang iglesia ay hindi sumusunod kay Kristo, ito ay magiging mahina at mawawalan ng direksyon. So kapatid, sa araw na ito, sa ating pagtatapos, may hamon po ulit ang bawat isa. Ang iglesyang ba ito ay tunay na sumusunod kay Kristo? Amen. Lahat ba tayo? O baka mayroon magsasabi na, si pastor, wala. Kasi ang lahat po ay nakatuon sa pastor kasi magkaroon lang ng konting mali ay marami na pong stumble. Kaya napakahirap po talaga ng role ng isang pastor. Pastor will always wanted to please everyone as much as he can. Again, because of his submission to the head of this church, nagagawa po niya yung nagagawa ng pastor yun kasi ang nagdidirect sa kanya ang Panginoong Jesucristo. And so are we. Kasi kung ang submission mo, kapatid, ay nasa pastor, you're not submitting to the right head, you're not submitting to the right governance of this church. Kasi kung kay pastor tayo nagkaroon ng loyalty, kung kay pastor tayo nagkaroon ng submission, pag si pastor nakita natin nagmura, let's say for example, wala na. Tapos na. Ayoko nang bumalik doon. Ay, nagmumura sa pastor. Nagalit siya. Ayoko nang bumalik doon. Kasi doon tayo nakatuon sa kanya. Siya yung ating iniidolo. Siya yung ating ginagawang, although yes, he is. Pero lahat tayo, dapat ang submission natin ay kay Kristo. Amen. Because no matter what happened, no matter ang ating pastor ay may sarili din naman siyang problema. Hindi tayo maguguho. The church will still be strong kasi nga nagsasubmit tayo sa Panginoon. Hindi sa Kanya. Kasi yung expectation natin sa Kanya mataas, and then pag siya bumaba, baba tayo lahat. Aksak lahat itong church na ito. Kaya ang gagawin natin, sama-sama tayo magtutulungan sa pag-ibig, pag-unawa, pagpapatawad. Tayo po ay magpasubmit sa Panginoon, lahat tayo. And then, makikita po ng lahat na ang church na ito ay tunay nga na matatag. So, in conclusion, mga kapatid,
Kung nais natin patatagin ang iglesia na ito, ay dapat kilalanin na ang bawat miyembro ay may layunin. Kaya sa araw nito kapatid, meron kang layunin. Meron kang role. Hanapin mo na lang yun. Huwag mong ipilit kung talaga hindi pwede, talaga boses mo nito, let the one who has the gift. Well, pwede rin naman, depende sa inyo kung paano, kung okay sa kanya, gusto nyo, okay lang din naman, para lahat masaya, di ba? Pero ang sabi po, may layunin ka. Hanapin mo kung saan ka nakafit dito sa church na ito. Ang bawat miyembro po, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo at mahalaga ang iyong papel. Kung nais natin patatagin ang iglesia ito, dapat natin magkaisa sa pagmamahal at pagkakaisa. Ang isang nagkakaisang iglesia ay makapangyarihan. Ngunit ang isang hati-hating iglesia ay napakahina po yun. Unity. One for all or all for one. Ganun po yun. So magpasakop kay Kristo bilang ulo ng iglesia, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagsunod kay Jesus at pagtupad sa kanyang misyon. Meron po tayong misyon. Hindi po natatapos dito sa pagkupo lang. Marami pong programa ang iglesia ito na maaari po natin salihan, maaari po natin maging member ng isang ministry upang mapatatag pa, lalago. Maybe one day, hindi na tayo dito. Amen. Kakaroon na tayo somewhere dyan. Dahil sa pagtutulungan, pag-ibig, walang murmur, walang daming excuse. Work together for the glory of God. So ngayon, ang tanong, ginagampanan mo ba ang iyong bahagi sa katawan ni Kristo? Yan po ang aking iiwanan na tanong sa inyo. Ginagampanan mo ba ang iyong bahagi sa katawan ni Kristo? Ikaw lang po kapatid nakakaalam yan, and I pray na pagbalik namin, I don't know when, ay hindi na dito ang church na ito. Thank you, Lord. So let's pray. Let's rise together at tayo po ay mag-closing prayer. Ama, sa pangalan ng Panginoon, napakabuti mo po, Lord. Tunay nga na nangusap ka sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa conviction na binigay mo sa bawat isa sa amin. At tunay nga po, Lord, na we admit that you are indeed a God of all things, a God of who wish to have your church inspired. And we thank you, Lord, for the wonderful message that you provided to us, Yes, Lord. that we were able to see our own selves, our own failures. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin ang aming bahagi sa iglesia ito, Panginoon. Tulungan niyo kami. Minsan, medyo mahirap para sa amin, Lord, ang magpasubmit. But as we all know now na ang kailangan pala namin ay mag-submit sa iyo, Panginoon. Dahil yun po lang talaga dapat ang nararapat. Na kapag ito po ay aming ginawa, Lord, ay lahat, pati ang aming mga leaders ay lalakas, sama-sama, Panginoon. Salamat po, Lord, iiwanan ko dito sa iglesia ito, Panginoon, ang pagpapala. Yes. Iiwanan ko, Lord, ang pagkakaisa, pag-ibig, pagpapatawad, Panginoon. And I pray, Lord, na palakasin mo ang mga pastors na itinalaga mo dito, ang mga leaders, na bigyan niyo sila, Panginoon, na mahabang pasensya, Panginoon. Let the mercy and grace of yours, Lord, be upon them. Ikaw po, Lord, ang siyang protektahan mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Hindi lang ang mga leaders, mga pastor, kundi lahat ng mga kawan nila dito. And I pray, Lord, kung meron pa dito sa iglesia ito, Panginoon, na nahihirapan, I pray, Lord, makaroon siya ng lakas na loob upang magipag-usap sa mga leadership kung saan po siya pwede makatulong
upang Lord, pagdating ng panahon Lord, ay lalaki, lalago pa ang iglesia mong ito. Yes. Salamat sa itinalaga mong leaders sa church na ito at sa itong bahay na ito, Panginoon, na ginagamit mo sa iyong ministry, sa iyong glory, Panginoon. I will pray, Lord, na pagpalain mo pa ang pamilya na ginamit mo dito sa bahay na ito, Panginoon. At pagpalain mo rin, Lord, ang mga members mo na sila rin po, Panginoon, may kanya-kanyang mga problema. Alam namin, Lord, napakahirap. Ikaw po nagsabi, Panginoon, sa Mateo, if you love me, tanggalin mo lahat na nasa iyo, then carry up your own cross and follow me. Tunay nga po, Lord, na napakahirap yun dahil marami kaming dapat sakripisyo, Panginoon. Pero dahil kami po'y tinawag mo, ay handa po kami susunod sa iyo, Panginoon, na anuman ang mga bagay, Panginoon, humahadlang sa amin sa paglingkod sa iyo, Panginoon, tanggalin mo po yun, Lord, para maganap namin ang iyong layunin sa aming buhay. Salamat po muli, Lord, sa napakagandang mensahe mo, and I pray na ito po, Panginoon, ay simula ng malaking pagbabago ng church na ito. Kung meron pa dapat baguhin, meron pa dapat itama, meron pa dapat baguhin, Panginoon, sa bawat member ng church na ito. Salamat po muli, Lord. In Jesus' name, Amen. Ano kayo?